Tayo po'y magdasal. Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ang makapangyarihan sa lahat at may kapangyarihan sa lahat. Walang anumang bagay na nangyayari sa mundong ito na hindi po ninyo alam at may kapangyarihan po dito. Maraming salamat, Panginoon, muli sa hapon na ito. Salamat sa pagkakataon na kami makapagtipon at makapagsamba. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa amin itong nakaraang linggo. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay kung hindi dahil sa inyong grasya at awa ay hindi nga namin magagawa. Kaya't kami ay buong puri na nagpapasalamat. Aming idinarasal, Panginoon, sa hapon na ito ang lahat ng mga puso namin. Aming idinarasal, Panginoon, na sana ang buong pagsamba po namin ay ang tuon po namin ay nasa inyo lamang sa pamamagitan ng banal na salita mo. Isang tabi po ninyo ang aming mga alalahanin. Isang tabi po ninyo ang aming mga gumagambala sa mga isipan at puso namin. Nakatitiyak po kami na sa hapon na ito ay may kapatiran o may mga nandirito na nag-aalala sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. May mga nandito sa hapon na ito na nagagambala ang kanilang mga isipan at puso dahil sa mga nangyayari sa kanilang pamilya at maging sa labas ng kanilang pamilya patungkol sa mga relasyon po nila. At mayroon ding pihadong mga nasa pananambahan na ito na naguguluhan dahil sa mga dinadaanan nila sa kanilang pangakalusugan. At dahil po sa mga pangyayaring ito, ay nakakalimutan na namin ang mga kapayapaan at kagalakan na ibinigay na po ninyo sa amin. Kaya't Panginoon, sa hapon na ito, kami ay nagmamakaawa. Dumudulog po kami sa inyo na isang tabi po ninyo ito. At ang sa gayon, ang lahat ng isipan at puso namin ay talagang nakatuon lamang sa pagsamba at sa banal na salita mo. Panginoon, aking dinarasal ang kalakasan ko sa hapon na ito. Naway, Panginoon, kung anong binigay niyo pong kalakasan kaninang umaga, gayon din sa hapon na ito. Aking dinarasal, Panginoon, na ako'y maging tapat lamang sa banal na salita mo. At itago po ninyo ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito'y dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Maaari po tayo magsitayo lahat. Basahin po natin yung kung saan po tayo iniwan ni Brother Ian last week. Nagtapos po siya sa verse 25, ngayong hapon po verse 26 hanggang 31. Lucas 23, talata 26 hanggang 31. Ako'y bumabasa sa salin ng ang Biblia 2001. Kung ano man ang mga salin po ninyo, sundan lang po ninyo ako sa mga Biblia ninyo o sa harapan po ninyo. Lucas 23, 26 hanggang 31. Habang kanilang dinadala siyang papalayo, hinuli nila si Simon na taga Cirene, na nanggaling sa bukid, at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin kasunod si Jesus. Siya'y sinundan ng napakaraming tao at ng mga babaeng nagdadalamhati at nag-iiyakan para sa kanya. Subalit humarap sa kanila si Jesus at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang iyong mga anak. Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyan na kailanmay hindi nagdalang tao at ang mga dibdib na kailanmay ay hindi nagpasuso. At sila'y magpapasimulang magsalita sa mga bundok, bumagsak kayo sa amin, at sa mga burol, takpan ninyo kami. Sapagkat kung ginawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo?" Purihin ang salita ng Diyos. Tayo po'y magsiupo lahat. Muli, magandang hapon sa inyong lahat, at dahil Disyembre 3 po ngayon, December 3, ako ang unang babati sa inyo ng advance.
Merry Christmas. So, di ba? Kitang-kita nyo na yung simoy ng hangin. Ano? Nung isang linggo nga dito, sa labas dito, ayun, inuubo na tuloy yung Sister Tiff. No? Bukod sa malamig na nga minsan sa labas, mas pinalamig pa dito sa loob. Kaya wag ho kayong mag-aatubiling magsuot ng mga sweater at jacket po niyo. Kahit dito man lang, di ba? Okay, sa hapon na ito, ating pinamagatan ang ating mga talata, ang landas ni Simon o ang mga panganib ng Jerusalem. Ang landas ni Simon o ang mga panganib ng Jerusalem. Hahatiin po natin sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi, verse 26, kahangahangang biyaya ng Diyos. At yung ikalawang bahagi, 27 hanggang 31, nakakatakot na puot ng Diyos. Okay? Kahangahangang biyaya ng Diyos at ang nakakatakot na puot ng Diyos. Mamili na lang kayo kung ano ang gusto po ninyo. Dahil medyo mahaba yung manuscript ko, uumpisahan na ho natin sa unang bahagi, ang kahangahangang biyaya ng Diyos. Verse 26, habang kanilang dinadala siyang papalayo, hinuli nila si Simon na taga Cirene, na nanggaling sa bukid, at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin kasunod ni Jesus. Mga kapatid, kapag ating babasahin ang partikular na bahaging ito ng salaysay sa aklat ni Lucas, ang bahaging ito sa una ay maaaring magbigay ng impresyon sa atin ng isang tila simple at direktang salaysay tungkol sa isang taong tinawag para tulungan ang Panginoong Jesus. Diba? Pag tingnan natin, parang ganun lamang. Gayunpaman, kapag atin po itong mabuting sinuri, makikita natin na ito ay maglalahad sa atin ng isang napakahalaga at napaka-importanting salaysay. Isang kwento na magtuturo sa atin patungkol saan? Sa biyaya at soberanya ng Diyos na makikita sa kanyang plano ng pagtubos. Sobrang tindi po ng mga sinasabi po rito. Muli, mula sa talatang kakabasa lang po natin, makikita natin ang pagpapakilala kanino? Kay Simon na taga Cirene. Mula sa talata, mababasa natin na habang ang Panginoong Hesus nanghihina, habang ang Panginoong Hesus ang kanyang katawan ay sugatan at bugbog, sinasabi ng talata na inutusan ng mga sundalong Romano si Simon na taga Cirene. Inutusan nila si Simon na pasanin ang krus sa likod ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang partikular na bahagi ng kwento na ito ay nagtataglay ng kakaibang katotohanan at kahalagahan na higit pa sa pisikal na pagpasan ng krus ng Panginoon. Kasi ang iisipin natin, di ba? Sobrang simple lamang yung kwento. Inutusan siya, pinasan niya. Pero hindi lang po ganun kasimple ito. Katulad po ng sinabi kanina, ito ay maaari sa pang-ibabaw ay nagsasaad ng nagkukwento lamang ng isang biglang pagpili at pag-utos ng mga sundalong Romano. Ngunit kung titingnan mabuti ang talata, mapapansin natin na ang lalaking ito ay may Una, may pangalan. Tandaan po ninyo, wala sa mga sundalong Romano na nag-utos kay Simon na pinangalanan po. Wala hong pangalan yung mga sundalong Romano. Ngunit narito ang isang lalaki na may pangalan. At hindi lamang may pangalan, kundi binanggit din ang lugar kung saan ang pinagmulan ni Simon. At saan ang galing? Na siya ay taga Cirene. Ngayon, kung ating pag-aaralan ng banal na kasulatan, makikita po natin na si Simon na taga Cirene ay binanggit sa lahat ng tatlong tinatawag nating synoptic gospels. Saan binanggit? Sa Mateo, sa Marcos, at sa Lucas. At nang binanggit po si Simon ay tila parang lumitaw lamang na parang kabuti. Ngunit kapag binasa natin ang aklat ni Marcos, yung Book of Mark, nagbigay si Marcos ng iba pang detalye patungkol kay Simon na taga Cirene. May detalye si Marcos. Makikita ho ninyo yan sa, I think, Mark 15, verse 21. Wala na ho dyan sa harapan. Isinulat ni Marcos na si Simon na taga Cirene ay ama ni Alejandro at Rufo. Kaya dahil sa sinulat ni Marcos, mayroon na tayong isang lalaki na may pangalang Simon, isang lugar kung saan siya nagmula na taga Cirene, at alam din natin na may pamilya si Simon. Dahil bakit? May mga anak siya na si Alejandro at Rufo. Pakinggan din po natin ito. Ang pangalang Simon ay isang pangalang Hudyo o Hebreo. Katulad po ng apostol ng Panginoon na ang pangalan ay Simon
Pedro. Kaya't masasabi natin na si Simon na ito ay isang Hudyo na naninirahan sa Cyrene. At hindi naman po talaga kakaiba na mayroong Hudyo sa Cyrene. Bakit po natin nasabi ito? Nasabi natin ito dahil ayon sa mananalaysay, yung historian na si Josephus, ang lugar ng Cyrene na nasa North Africa, Hilagang Africa, ay sentro ng populasyon ng mga Hudyo sa lugar na iyon. Yung Cyrene sa Ingles, Cyrene sa Tagalog, ay maraming nakatirang mga Hudyo. Yun ang sentro ng mga Hudyo. Sa katunayan, ang mga Hudyo sa Cyrene ay mga malalalim na Hudyo. Bakit kamo? Nasasabi po natin ito dahil sa aklat ng mga gawa, libro ng Acts, sa libro ng gawa 2, makikita natin sa araw nung Pentecost. Sinasabi doon na ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa mga tao na nasa itaas na silid. Sila ay lumabas at nagsalita sila ng iba't ibang wika. Pag tinignan natin yan sa Acts 2, sa libro ng gawa, chapter 2, di ba dumating ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo. At ano nangyari? Yung mga sinapian na pumasok ang Espiritu Santo sa kanila ay nagsalita sila ng ibang wika, speaking in tongues. At isa sa wikang sinalita nila ay ang wika ng mga Cyrenians. Mga Hudyong taga-Cyrene na nagtipon tuwing Pentecost sa Jerusalem. Kaya't makikita natin na maraming Hudyo na galing Cyrene na nandun nung Pentecost dahil yung sinalita ng mga nagsalita ng speaking in tongues ng lengguwahe ay lengguwaheng Cyrenian. Kaya naman, hindi po dapat tayo magulat na makita ang isang Hudyo na taga-Cyrene sa kwento dito sa libro ni Lucas. At hindi lang po iyon, pakinggan po ninyo to. Ayon din sa libro ng Gawa 6, Acts chapter 6. Mababasa natin na mayroong sinagoga na tinatawag na Synagogue of the Freedmen sa Jerusalem. Mayroong sinagoga sa loob ng Jerusalem, ang tawag doon, Synagogue of the Freedmen. At sino ang mga sinasabing bahagi ng sinagoga na ito? Pag tinignan niyo yung Acts 6, libro ng Gawa, ang bahagi nito ay mga Cyrenian at Alexandrian. At katulad ng Cyrene, yung lugar na Cyrene, ang Alexandria ay isang lugar din na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Africa. Doon din makikita yung lugar na Alexandria. At dahil po dito, dahil napakaraming mga Hudyo mula sa rehiyon ng North Africa, malaki ang posibilidad. Ang iba sa kanila na mga Hudyo na mula sa Cyrene at Alexandria ay malamang lumipat at tumira na sa Jerusalem. At dahil marami na po sila sa Jerusalem, marami na mga Hudyo na galing ng Cyrene at Alexandria, anong ginawa nila nung nasa Jerusalem na sila? Nagtayo na sila ng sarili nilang sinagoga. At ang mga Hudyo naman na nakatira pa rin sa Cyrene, ay makikita nagpupunta sa Jerusalem tuwing Paskwa at Pentecost nila. At dadalo po sila sa sinagoga ng kanilang sariling mga kababayan at ng kanilang sariling wika. Kaya't karaniwan lamang na makikita natin ang isang lalaking Hudyo tulad ni Simon na taga-Cyrene na nasa Jerusalem sa panahon ng Paskwa. Katulad ng ating ngayong nababasa. Kaya tulad ng sinabi po natin kanina, sinasabi ng aklat ni Marcos na si Simon ay sinabi siya ay ama ni Alejandro at ni Rufo. Ang tanong, bakit kaya ginawa iyon ni Marcos? Bakit sasabihin ni Marcos na ito ay si Simon, ang ama ni na Alejandro at Rufo? Alam po ninyo, hindi po ito gagawin ni Marcos na babanggitin ang mga detalye na ito kung hindi dahil sa dahilan na alam po niya, nung sinulat niya ito, na kapag sinabi niya ang mga detalye na ito, ay makikilala nila kung sino ang Simon na taga-Cyrene na ito. Alam po niya na kapag sinabi niya ito, agad na makikilala ng mga magbabasa ng sulat niya kung sino ang Simon na ito. Ito pa po. Isinulat ni Marcos ang kanyang ebanghelyo nung siya ay nasa Roma. Okay, tandaan ho niyo, sinulat ni Marcos yung kanyang libro nung nasa Roma siya. At isinulat ni Marcos ang kanyang libro sa pagitan noong AD 50-60. Okay, AD 50-60. Ano tayo ngayon? 2023. Sinulat niya 50 or 60, doon sa pagitan na yon. At pansinin din po natin mabuti ito. Ang aklat ng mga taga-Roma ay isinulat noong mga AD 56.
Kaya't malaki ang posibilidad na ang Ebanghelyo ni Marcos ay isinulat pagkatapos ng isinulat ang aklat ng mga taga-Roma. Naintindihan nyo? Unang sinulat ang libro ng mga taga-Roma. Pagkatapos maisulat yon, naisulat ang libro ni Marcos. So, nauna ang Roma, bago Marcos. So, ang nangyari ganito, dahil mayroon ng simbahan sa Roma, may mga tao sa simbahan na iyon na kilalang kilala ng mga Kristiyano sa Roma. Okay? May mga Christian sa Rome na kilalang kilala sa mga Christian sa Rome. At kapag pumunta kayo sa libro ng taga-Roma, 16, talata 13, makikita po natin ang isa sa mga kilalang tao sa simbahan na iyon. Sino yung kilala? Isinulat ni Apostol Pablo, batiin ninyo si Rufo, na hinirang ng Panginoon at ang kanyang ina at ina ko rin. Mula sa bahagi ng sulat na ito sa Roma, makikita po natin ang isang posibleng dahilan kung bakit isinulat ni Marcos na si Simon ang ama ni Rufo at Alejandro. Dahil nga po, isinulat ni Marcos ang kanyang ebanghelyo sa lugar ng Roma, di ba? Doon siya sa nagsulat, sa Roma. Ang mga unang makakabasa ng kanyang ebanghelyo ay sino? Ay ang mga Kristiyanong Romano. At dahil ang aklat ng Marcos ay malamang isinulat pagkatapos ng aklat ng mga taga-Roma, alam ng mga Romang Kristiyano kung sino ang Simon na tinutukoy ni Marcos. At walang iba kung hindi si Simon na ama ni Rufo at Alejandro. At gaya ng sinasabi din ng talata sa libro ng Gawa, na binasa po natin kanina, si Rufo ay isang hinirang na tao sa Panginoon at gayon din ang kanyang ina. Sino ang nanay ni Rufo? Siyempre, yung nanay ni Rufo ay ang asawa naman ni Simon. Na sinabi naman ni Apostol Pablo na naging parang ina rin ni Pablo. Ganoon ang koneksyon ni Simon, Rufo, Alejandro, pati kay Apostol Pablo. Kaya't si Simon na taga Cirene, may mga anak, sino? Si Rufo at Alejandro, at mayroon din siyang asawa na itinuring ni Apostol Pablo na parang nanay po niya. Alam po ninyo, sigurado, di ba, sinulat ni Marcos yung sulat niya. Para doon ang makakabasa yung mga Roman Christians. Sasabihin nila nung sinabi ni Marcos, si Simon na ama ni Rufo at Alejandro, kunwari nakaupo dito si Rufo at si Alejandro, wow! Airpat nyo si Simon? Yeah, o yung mga bata rito, I'm sure hindi nyo alam ibig sabihin na airpat. No? Tama? Ang airpat, mga bata, sa mga lingwahe nyo ngayon ay hindi ko alam, tatay, papa, Yun, Popsi! Yun, thank you, Pastor George. Okay, Popsi. Di ba? Pag sinabi, wow, Rufo! Wow, Alejandro! Popsi nyo si Simon, tara, selfie tayo. Di ba? Kung yung sa context natin. Mga kapatid, bakit natin kinukuha ang mga detalye na ito? Narito ang isang estranghero, stranger na bigla na lang pumasok sa eksena na parang kabuti. Inutusang tulungan ng Panginoong Hesus na pasanin ang krus. At pagkatapos po nun, hindi po natin ay alam kung kailan po nangyari. Itong si Simon na taga Cirene ay tinanggap ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Hindi natin alam kung kailan nangyari. Di ba? We don't know. At ano nangyari? Yung asawa niya naging mananampalataya. Yung dalawang anak niya naging mananampalataya. Hindi lang basta mananampalataya, itong isang anak na binanggis ay kilala sa simbahan ng mga Romano. Bakit? Sobrang faithful. Si Rufus pinangalanan at inilarawan bilang isang namumukod tanging piniling lingkod ng Panginoon. Ganong katindi itong sinasabi po dito. Grabe ang biyaya ng Diyos po talaga. Grabe po talaga. Kaya nga tatanungin dapat natin ang ating sarili. Ano ang nagiging tugon natin sa mga pangyayari sa buhay natin? Na ginagamit ng Panginoon, tawagin tayo papunta sa Kanya. Anong ginagawa natin? Diba? Kasi may mga maliliit, may mga malalaki, may hindi masyado malaking bagay na ginagawa niya para tawagin tayo. Diba? Pag inisip natin, si Simon na taga Cirene. Tapos pag nakita nyo pa mamaya, as in talagang ako amazed na amazed. Ano pa yon? Nakatitiyak po tayo na itong si Simon na taga Cirene ay nagministro sa kanyang pamilya. Bakit ka mo?
naligtas asawa niya, naligtas ang 2 anak niya. Wow! Di ba? Tayo kaya, mga kapatid, lalo na kinakausap ko dito ang mga kalalakihan. Are we intentionally ministering to our families, our wife? Kung meron na kayong anak, our children. Intentional po ba tayo? O meron tayong tinatawag nating kids of grace, nandoon, nangyayari ito bago ng ating pagsamba. Di ba? Nangyayari ito pagsamba. Alam niyo, tinitrain natin ng mga teachers dito para magturo. Kung anong tinuturo dito, yun din ang tinuturo doon. Mas maganda nga turo doon eh. Loko lang, okay? Di ba? Ano yun? Intentional ba tayo? Talaga bang sinasadya natin? Dalhin nga natin yung anak natin na mas maaga. Kasi nag-uumpisa sila 12:45 eh. Meron tayong tinatawag ng women of grace. Intentional ba tayo? Kunwari, may asawa kayo dito or meron kayong kasama na kababaihan. Attend ka naman ng WOG. Di ba? Bukod doon sa ginagawa mo para sa pamilya mo. Bakit ka mo? Hindi natin alam kung anong mangyayari. Di ba? Ngayon, binabasa natin ito. Malay ba ni Simon na taga Cirene noon? Kung anong mangyayari sa asawa niya at sa anak niya. Ngayon, binabasa natin, 2,000 years after nababanggit, kilala pa rin natin si Rufo. Pagpunta natin sa langit, makikita mo, ikaw pala si Rufo. Ikaw pala si Alejandro. Asan yung tatay ninyo? Nakuha niyo yun? Ganong katindi ito, mga kapatid. At hindi po nagtatapos doon. Tingnan po ninyo ito. Pumunta tayo sa libro ng Gawa 11, Acts 11, verse 19 up to 20. Sinasabi rito, samantala ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia, na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Nagkaroon ng persecution sa Jerusalem. Ano nangyari? Dahil may persecution, nagkalat yung mga Kristiyano. Ito yung mga lugar na pinuntahan. Phoenicia, Cyprus at Antioquia. Subalit, may ilan sa kanila, mga lalaking taga-Cyprus at taga-Cyrene na dumating sa Antioquia, ay nagsalita din ng mga Griego na ipinapangaral ang Panginoong Hesus. Ano makikita natin dito? Makikita natin na yung lugar ng Cyrene ay may simbahan ng Kristiyano. At hindi lang ba sa simbahan? Mula sa simbahan ng mga Kristiyano yon, nagpapadala sila ng mga preacher. Nakita nyo? Dahil ba't sinabi natin preacher? Dahil ipinapangaral na ang Panginoong Hesus. Preachers who would preach the Lord Jesus and they were sent ang isa sa mga lugar to Antioch. Kakaiba. From Cyrene, North Africa, pumupunta na sa Antioch. At hindi lang yun, pakinggan po ninyo. Pag tininin nyo sa libro ng Gawa, 13, Acts 13, we would read, sa iglesia na nasa Antioquia, ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, si Lucio na taga-Cyrene, si Manaen na kinakapatid ni Herodes na tetrarka at si Saulo. Samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon na nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo. Sa gawaing tinawag ko sa kanila. Ano nangyari dito? Tingnan nyo yung talata. Mga kapatid, mula dito sa libro ng mga Gawa, 13, ating mababasa na mukhang isa sa mga preacher na taga-Cyrene. Di ba? Nagpapadala na yung Cyrene na mga preacher nila papunta sa Antioquia, isang lugar. Mukhang isa doon na dumating na ipangaral ang Panginoong Hesus sa pumunta sa Antioquia ay nanatili sa Antioquia. At naging isa sa mga elder o pastor ng simbahan ng Antioquia. Nakita niyo yon? Sino yung taga-Cyrene na sinasabi doon? Makikita natin si Lucio na taga-Cyrene. Hindi natin alam kung yung Simeon dito ay si Simon na taga-Cyrene. Wala tayong makikitang diretsong connection. Pero ang alam natin na itong isang taga-Cyrene na si Lucio ay isa sa pumunta sa Antioquia. At malakmang isa siya doon sa mga pastor na nanatili doon sa Antioquia. At anong ginagawa nila? Sila ay nagpadala. Anong sinasabi? Nagpadala kay Bernabe at Saul. Sino yung Saul na yan? Walang iba kung hindi si Apostol Pablo. Bilang mga ministro upang ipangaral ang Ebanghelyo. Nakita niyo yon? Nagkaroon ng church sa Cyrene. Nagpadala ng mga pastor. Yung church ng Cyrene sa iba-ibang lugar. Isa doon sa Antioquia. Yung galing Cyrene, nagstay sa Antioch. At anong ginawa? Isa doon sa mga pastor na yon,
na binanggit dito ay sila ang nagpadala kay Apostol Pablo. Super galing, di ba? Mga kapatid, nakikita po natin na si Simon na taga Cirene, sa una ay tila biglang tinawag lamang at inutusan ng mga sundalong Romano upang tulungan ang Panginoong Hesus na pasanin ang krus. Ngunit dahil sa grasya at kapangyarihan ng Diyos, naging instrumento na ginamit ng Diyos upang ipalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo. Amazing. How God works through us. Kakaibang pribilehiyo. Kaya nga para sa atin, ano ito, mga kapatid? Sa anong paraan kaya tayo masyadong busy sa ibang ginagawa natin at wala tayong oras sa gawain ng Panginoong Diyos? Diba, mamaya meron tayong mga privilege na pinalalagpas natin. Huwag niyong isipin na kunwari mag-share kayo ng gospel dito, mag-serve ka dito sa ministry na to, o taga-bukas ako ng pinto, o taga-ayos dito sa mga upuan, ay walang gagawin ng Panginoong Diyos. We might not see it today, or next week, or next year, we don't know, hindi natin alam, pero alam po ninyo, gagamitin ng Diyos ang bawat na ginagawa natin sa loob ng gawain niya, sa loob ng simbahan niya. What a privilege, di ba? We might not see it here, pero definitely pagdating natin sa langit, makikita natin yung resulta ng lahat ng ginawa natin po dito. Kaya nga sana mga kapatid, tayo ay maging sensitibo. Ipagdasal natin, Lord, please, alam ko busy ako doon sa ibang gawain ko. Lord, please, sana ito ang aking pagtutuunan ng pansin. Habang kanilang dinala ang siyang papalayo, hinuli nila si Simon na taga Cirene na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin kasunod ni Jesus. Muli, ang talata ay nagsasabi na si Simon ay papasok nang galing sa bukid. Sa English, medyo mas malinaw yung translation, coming in from the country. Ano ibig sabihin? Ito po ay napakahalagang detalye. Bakit kamo? Importante dahil alam natin na walang kinalaman si Simon na taga Cirene sa lahat na nangyari. Wala siyang kinalaman. Dahil kagagaling lamang niya sa bukid. From the country outside Jerusalem. Kararating lang ni Simon para sa Paskwa. Hindi natin alam kung ano ang pagkakaalam ni Simon patungkol sa Panginoong Hesus. We don't know. Marahil hindi niya talaga siya ganun kakilala. Bakit? Dahil hindi naman siya nakatira sa Israel. Taga Cyrene of North Africa po siya. At ang Panginoong Hesus ay hindi naman pumunta sa Cyrene, hindi po. At si Simon ay naroon lamang para sa Paskwa dahil siya ay isang Hudyo. Gayunpaman, sa grasya at pagpapala ng Diyos, nakikita natin sa kwento na ito, na pagdating ni Simon sa lungsod, nakita ni Simon ang prosesyon na ito, na may pangunahing tampok ay isang lalaking may dalang krus. At ang sabi ng talata ay hinuli nila si Simon na taga Cirene na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin kasunod ni Jesus. Mula sa talata ay makikita natin ang mga mga kawal na Romano. Nag-utos kay Simon na pasanin ang krus sa likod ng Panginoong Hesus. Ipinahihiwatig ng mga salita na maaaring kinakaladkad ng Panginoong Hesus ang buong krus. Diba? Nakakita na tayo ng parang mga pelikula na ganito, habang hawak ang krus, yung dulo ng krus ay hinahaltak niya. Maaaring kinakaladkad ng Panginoong Hesus ang buong krus na ang buntot na bahagi nito ay kinakaladkad sa baku-bakong daan. Ngayon, para mapabilis ang proseso, alinsunod pa din sa kautusan ng mga Romano, inutusan nila si Simon na taga Cirene na buhatin ang buntot na bahagi ng krus. Ngayon, kung ang isang bahagi ng krus o ang kabuuan nito ay hindi po natin talaga alam kung ano ang binuhat. Ang alam natin ay tinulungan ni Simon ang Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, ini-imagine ko na lang, nung itutusan kaya ng Romano si Simon na taga Cirene, buhatin yun, ano kaya naging reaksyon ni Simon? Ano kaya ang naging reaksyon niya? Siguro yung unang tanong, pwede lang again, hindi ito biblical. Sabi nga ni Pastor Pedro kanina, pwedeng sinabi ni Simon, bakit ako? Bakit ako sa dinami-dami ng tao dun, di ba? Bakit ako? Pero hindi may plano si Lord. May plano si Lord. Kaya nga tanong sa ating sarili,
Sa mga pangyayari sa buhay natin, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamatinding nangyayari, ano nagiging tugon natin? Ano ang nagiging tugon natin? Di ba? I don't know kung ano yung nangyayari. I'm sure may mga iba dito, may mga mabibigat na problema. Or mayroong mga dinaraanan patungkol sa mga pamilya nila, pinansyal, relasyon. We don't know. Bakit kaya nangyayari ang mga ito? Alam mo, isang malaking posibilidad, kung hindi pa talaga ang Panginoong Hesukristo ang Panginoon at tagapagligtas po ninyo, strong chance, yan ay tawag ng kaligtasan. Tawag ng kaligtasan. Ano pong ibig sabihin natin? Minsan o madalas, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus para kunin ang atensyon natin sa pamamaraan ng mga problema. Alam niyo, hindi aksidente na nandito po tayo lahat ngayon na nakikinig sa mga ganitong tinuturo ng salita ng Diyos. May dahilan ang Panginoong Diyos. Strong chance, it's a call to salvation. Anong call to salvation? Sino ba talaga muna ang Panginoong Hesukristo para sa atin? Talaga ba siya ay Panginoon? Madali kasi sabihin, yes, Jesus is God, Jesus is Lord. Opo. Pero talaga ba siya ay ating tagapagligtas? Tagapagligtas saan? Look, ang Biblia hindi nagpapangako na tayo ililigtas niya sa pangangailangang pinansyal. Hindi po. Ang salita ng Diyos ay hindi na mangangako na tayo ililigtas niya sa kalusugan nating problema. Hindi po. Hindi niya tayo ililigtas sa mga problema natin sa relasyon. Hindi po. Wala po sa Biblia. Kung kalooban niya na iligtas tayo doon sa mga problema na yan, praise God. Pero ang pinapangako ng salita ng Diyos, tayo ay ililigtas niya saan? Problema ng kasalanan. Dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. At ang tanging makakaligtas lang po dyan sa atin ay ano? Ang Panginoong Hesukristo. Ang tanong, naniniwala ba talaga tayo na ang Panginoong Hesus, unang-una pala, bago doon, naniniwala ba tayo na kailangan talaga natin ng tagapagligtas? Naniniwala ba tayo na sa sarili nating kakayahan, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin sa problema ng kaparusahan para sa ating kasalanan? Kasi kung hindi tayo naniniwala, hindi tayo tatanggap sa Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Muli, ano ang ginagawa ng Panginoong Diyos para tawagin tayo? Kailangan makinig po tayo. Kailangan sensitibo tayo. Ngayon, if by God's grace ligtas na po tayo, na talagang Panginoon na tagapagligtas na natin ang Panginoong Hesukristo, ano kaya yung mga ginagamit niya ngayon para tawagin tayo? Tawagin tayo saan? It could be a call to serve Him. Kasi baka mamaya sobrang busy tayo sa ibang mga ginagawa natin. Call to ano? To share the gospel to other people, sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin. Hindi natin alam, baka mamaya kami may mga dumarating tayong kamag-anak o kaibigan na may mga suliranin na mabigat. Look, hindi natin kayang isolve ang mga problema nila. Hindi. Si Lord ang magsosolve nung kung will niya. Pero, ang anong dapat na gawin natin? I-share natin yung magandang balita. Kaya nga't mga kapatid, ano ang maaaring ipagdasal natin upang tayo ay maging sensitibo sa mga ginagawa ng Panginoong Diyos sa buhay natin sa pagtawag niya po sa atin? Tingnan natin ikalawang bahagi. Kanina patungkol sa amazing grace of God. Ngayon, nakakatakot na puot ng Diyos. Verse 27, siya'y sinundan ng napakaraming tao. At ang mga babaeng nagdadalamhati at nagiiyakan para sa Kanya. Mga kapatid, gaya ng sinabi sa talata, habang naglalakad ang Panginoong Hesus sa krus, maraming tao ang sumusunod sa Kanya. Ngayon, hindi po tayo sigurado kung naroon ang mga alagad ng Panginoong Hesus. Hindi natin alam. Ngunit ang nakatitiyak tayo ay ang mga siguradong sumusunod sa Panginoon patungo sa Kanyang pagpapako sa krus ay ang una binubuo ng sino? Walang iba kung hindi mga kaaway ng Panginoong Hesukristo. Kabilang din po sigurado dito ang mga minsang nagpuri sa Kanya bilang Hosana. Sa unang iniisip nila ay palalayaan sila ng Panginoong Hesus. Gayunpaman dahil nagbago ang ihip ng hangin, ang mga tao ding ito ang humiling ng pagpapako sa Panginoong krus. At tiyak, na sa karamihan ding iyon, ay naroon din yung mga tinatawag natin sa panahon natin ngayon, usisero, di ba?
At kapansin-pansin po ay ang manunulat na si Lucas sa bahaging ito ng kanyang ebanghelo ay nag-zero in sa isang partikular na grupo. At sino sila? Gaya ng sinabi ng talata, ang mga babae nagdadalamhati at nag-iiyakan. Ngayon, hindi natin alam kung sino ang mga babaeng ito. Walang sinasabi ang salita ng Diyos. Ngunit, nakatitiyak po tayo na hindi sila mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi natin ito dahil hindi ganoon ang pagkakasalarawan sa kanila ni Lucas. Wala akong sinabi. At dahil dito, sabi nga po ng mga scholar na ang mga babaeng umiiyak na ito ay maaaring mga profesional na nagdadalamhati na obligado sa mga libing ng mga Hudyo at malamang na naroon din sa mga tinatawag na high-profile execution katulad nito. Alam mo yung mga professional mourners. At ginagawa nila ito alinsunod sa mga kaugalian nila bilang pagpapahayag ng kalungkutan. At dahil nga din po sa detalye na ito, tila ba lalo pang pinapakita dito ang yung mockery o panunuya sa Panginoong Hesukristo. Di ba ilang linggo na natin kinukuha, grabe yung mockery kay Lord Jesus. At kung totoo nga baka professional mourners ito, mockery at panunuya ulit ito sa Panginoong Hesukristo. Kaya't habang si Lucas ay binanggit ang mga nagdadalamhating babae ito, makikita natin po ngayon ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Lucas. Pansinin ang sumunod na sinabi, verse 28, subalit, humarap sa kanila si Jesus at sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Mula sa talata, makikita natin ang Panginoong Hesus sa gitna ng pananaghoy ng mga babae ay humarap po sa kanila upang kausapin ang mga anak na babae ng Jerusalem. Yung termino mga anak na babae ng Jerusalem ay isang paraan upang ipahiwatig ang mga kababaihan ng Jerusalem. At nang sabihin ito ng Panginoong Hesus, ang mga salita ng Panginoong Hesus ay nagpapahayag ng isang napakahalagang katotohanan. Isang mahabagin, ngunit napakaseryosong tono na pahayag. Nakikita po natin mula sa talata na ang Panginoong Hesus na kahit siya ay pagod, kahit siya ay sugatan, kahit siya ay duguan, kahit na sa kaunting panahon na lamang ay ipapako na sa krus ang Panginoong Hesus, the Lord Jesus redirected their focus. Ibinaling niya yung tuon nila sa iba. Mula sa kanyang pagdurusa sa isang bagay na dapat nila mas alalahanin. Tungkol sa mga trahedya na haharapin nila. Kaya't mababasa natin, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Alam po ninyo, mula sa sinabi ng Panginoong Hesus, hindi talaga natin alam, dahil tahimik ang banal na kasulatan, kung yung mga babaeng nananaghoy, yung umiiyak, ay totoong umiiyak. Hindi natin alam. Gayon pa man, mula sa pahayag ng Panginoon ay nakikita pa rin natin ang malalim na pakikiramay ng Panginoong Hesus para sa mga taga-Jerusalem. Sa kabila ng nalalapit na pagpapako sa krus ng Panginoon, ang Panginoon pa rin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay nagpahayag ng kanyang pagmamalasakit na hindi lamang para po sa mga babaihan ng Jerusalem, ngunit ito din ay para din sa mga taga-Jerusalem. Mga kapatid, ang utos po ng Panginoon para sa mga babae na umiyak para sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak ay nagpapahayag ng katotohanan ng isang nalalapit na paghukom at pagkawasak na mangyayari sa mga taga-Jerusalem. At kung atin mo pong aalalahanin, ang mga salita ng Panginoong Hesus dito ay halos kapareho sa naunang pag-iyak ng Panginoon sa Jerusalem na matatagpuan sa Lucas 19. Yung pinreach po ni Pastor George, diba? Doon sa Lucas 19, the Lord Jesus wept for Jerusalem. Sa partikular na kwento na yun, iniyakan ng Panginoong Hesus ang lungsod dahil sa darating na pagkawasak, dahil sa pagtanggi po sa Kanya. Kaya naman po, kung talagang iisipin po natin nang sabihin ng Panginoon ang mga ito, ang Panginoon ay talagang nagbibigay ng isang sa English, wake-up call, ginigising sila sa isang nakakadalamhating, nakakatakot na pangyayaring padadating. Na dapat, imbis na iyakan nila siya, ang kanilang tunay na pagtuunan ng kalungkutan ay ang darating na nakakatakot na kinabukasan, na makakaapekto sa kanila at kanilang mga anak. Kaya't sinabi ng Panginoon, kung hindi, iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak.
Grabe yung grasya pa rin ng Panginoong Hesus sa kanila. What compassion, what grace from the Lord Jesus. Ito po talaga ay isang ebidensya na ayaw talaga ni God, if possible, that men and women will perish. If possible. Gagawin ng Panginoong Diyos ang lahat para talagang bigyan ng babala ang lahat at bigyan ng pagkakataon ang lahat. Kung iisipin nga po natin, nung sinabi niya ito, parang sinasabi, tama na yan. Ito ang pagtuunan nyo ng inyong pansin, yung padating na mangyayari sa inyo, paghandaan ninyo. And if you really think about it, the Lord's sorrow is not really just for the immediate physical suffering, hindi po. But really for the broader spiritual, eternal consequences. Kasi imposible na ang talagang kalulungkotan nila ay yung trahedya mangyayari. Mas tragic pa yung mangyayari after that tragedy, na mas makikita pa ho natin mamaya. Kaya't nang sinabi ito ng Panginoong Hesus, nagpatuloy po siya ng iba pang detalye. Anong sinabi niya? Verse 29, sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyan na kailanmay hindi nagdadalang tao at ang mga dibdib na kailanmay hindi nagpapasuso. Mula sa talata, makikita po natin ang Panginoong Hesus ay nagpatuloy sa kanyang propetikong diskurso. Mababasa natin mula sa talata na inilalantad ng Panginoong Hesus ang isang hinaharap na minarkahan na napakatinding kaguluhan. Napakatindi na kahit ang mga konbensyonal na paniniwala ng mga pagpapala at kagalakan ay mababaliktad. Yung iniisip natin yung blessing, hindi na naging blessing. Yung supposedly curse, naging blessing na. Anong ipinahayag ng Panginoon? Mapapalad ang mga baog at ang mga tiyan na kailanmay hindi nagdalang tao. Alam po ninyo, ang pahayag po na ito ay nagpapahayag ng isang matinding katotohanan na maging ang normal na pananaw ng pagpapala ay mababaliktad dahil sa lahat ng mangyayari. Nung sinabi ng Panginoon, sapagkat narito, darating ang mga araw, sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, makikita natin na ang pahayag po na ito ay isang klasikong prophetic formula na matatagpuan sa lumang tipan, yung sapagkat narito, darating ang mga araw. Madalas yan sa lumang tipan. Isang pahayag na kadalasang nagpapahiwatig ng mga intensyon ng Diyos para sa hinaharap, yung mga padating pa lamang. Makakakita po tayo ng mga ehemplo nito sa libro ng Jeremias, Amos, at Micah. At sa tuwing nakikita natin ang pahayag po na ito, malalaman natin na ang matalinhagang wika na ito ay nagbibigay diin saan? Sa bigat at kahalagahan ng kasunod na pahayag. Parang sinasabi nito, makinig kayo. Ngayon, ang pahayag ng mga darating na araw ay tumuturo sa isang hinaharap na panahon na minarkahan ng mga mahalagang kaganapan, na nagsasaad na ang susunod na pahayag ng Panginoong Hesus ay hindi tumutukoy sa kanyang pagpapako. The Lord Jesus was not talking about yung crucifixion niya na padating. Hindi ho. May mas padating pa na mangyayari sa hinaharap. Alam po ninyo, ang pahayag na mapapalad ng mga baog ay isang pahayag na nagpapahiwatig muli ng katotohanan ng pagbabaliktad ng karaniwang tradisyonal na pagpapala. Ang mga ideya na mapalad ng baog ay kabaliktaran na tanggap po ng lipunan. Nung panahon po na yun, at marahil sa panahon din po natin ngayon, ang pagbubuntis at pagkakaroon ng mga anak ay isang palatandaan ng biyaya mula sa Diyos. Ngunit sa pahayag na ito ay binaliktad. Pero pakinggan po ninyo ito. Gusto ko lamang pong linawin. Ang deklarasyon na mapapalad ng mga baog ay hindi isang pagdiriwang ng pagdurusa. It's not a celebration of suffering. O pagpapababa sa pagtingin sa pagiging isang ina. Okay? Hindi nito sinasabi na blessed kung hindi ka mag-anak o magkaanak. Hindi ho Dahil kinakabahan ako, mayroon siguradong gagamit sa panahon natin ngayon, kukunin tong passage na to, gagamitin, to sabi ni Lord, wag mag-anak Hindi ho yun ang sinasabi ng talata na ito. Huwag kayong pumunta doon. Ang sinasabi nito ay ang pahayag ng Panginoon dito ay isang malinaw na pagkilala sa tindi ng nalalapit na paghuhukom. Ang pagbabaliktad ng nakasanayang mga pagpapala ay nagsisilbing paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang nakatatakot na mga pangyayaring darating. Kaya't blessed yung mga hindi magkaanak o may anak.
Nagpatuloy ang Panginoon sa pagsasabing mapapalad ang mga baog, ang mga tiyan na kailanmay hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na kailanmay hindi nagpasuso. Mga kapatid, binibigyan diin muli dito ang pagbabaliktad ng mga inaasahang pagpapala ng isang ina. Baliktad dahil mula sa kultura noon, tulad ng sinabi po natin kanina, ang pagiging ina ay lubos na pinahahalagahan. Ang kakayahang manganak at mag-alaga ng mga bata ay tinuturing na pinagmumulan ng pagmamalaki at karangalan. It was really a privilege. Kaya naman ang mga salita ng Panginoon ay talagang napaka-counter-cultural. Kaya nga ang sinabi ito ng Panginoon, ang pahayag na ito mula sa Panginoon ay nagpapabatid ng ng katotohanan ng isang bagay na talagang napakahalaga. At bakit blessed? Ba't mapapalad? Kasi sa nangyari sa kanila noon, alam nyo kung meron sila mga anak, let's say sanggol o may mga anak, at makikita nila yung trahedya na mangyayari sa mga anak nila, kakaiba po ang dalamhati na siguradong dadaanan ng mga taga-Jerusalem na ito. Kung nakita nila yung mga anak. Kaya mas blessed pa sila kung wala silang anak dahil sa tindi na mangyayari sa kanila. Verse 30, at sila'y nagpasimulang magsalita sa mga bundok, bumagsak kayo sa amin, at sa mga burol, takpan ninyo kami. Mula sa talata, makikita po natin ang Panginoong Hesus ay nagpatuloy sa kanyang propetikong diskurso. Nakikita natin dito ang pagpipinta ng Panginoon ng isang malinaw at nakasusuklam na larawan ng desperasyon at dalamhati sa hinaharap ng mga araw ng pagkabalisa. Mga kapatid, ang malinaw na imahe ng mga taong humihiling sa bundok na bumagsak sa kanila at mga burol upang takpan sila ay kapansin-pansin at puno ng katotohanan. Bakit kamo? Anong sinasabi nito? Ukol sa tindi at epekto ng darating na paghuhukom. Ang talata ay unang nagsasabing pagkatapos ay magsisimula silang sabihin. Mula sa talata, ating makikita na ang pahayag na ito ay parang isang transition. Mula dun sa sinasabing reversal of blessings, deklarasyon na binaliktad ng mga pagpapala, transition tungkol sa isang kalunos-lunos na pagpapahayag ng kawalan ng pag-asa. Pansinin din po natin ang paggamit ng salitang magpapasimulang. Alam po ninyo, nung sinabi po ito, ipinahahayag nito ang katotohanan ng unti-unting pag-unawa. Pag-unawa ng mga serye ng mga pangyayari na humahantong sa pinakanakakatakot na trahedya. Anong sinasabi? Naiintindihan po nila yung mangyayari sa kanila. Kaya ang kahilingan nila mula sa bundok at burol ay daganan sila, takpan sila. Alam nila kung saan papunta at hahantong ang lahat ng ito. Alam nila kung ano ang darating. Kaya naman kapag pinag-aralan po nating mabuti ito, ang imaheng ito ng paghiling sa mga bundok at burol na bumagsak at takpan sila, ito ay nagsasaad talaga ng isang matinding pagnanais na takasan ang nalalapit na paghuhukom na malapit ng mangyari. Mga kapatid, kung iisipin po natin ito, ang paggamit ng wikang ginamit ay nagbibigay diin sa kalubhaan ng sitwasyon at ang kalaliman ng kawalan ng pag-asa sa mga araw na darating. At makikita po natin ang ganitong uri ng paghahayag sa lumang tipan, tulad sa libro ng Hosea at Isaías, kung saan tumatawag ang mga tao sa bundok at mga bato upang itago ang mga ito mula saan? Sa presensya ng Diyos at sa kanyang paghatol. Muli, itong pakiusap po na ito ay isang metaphorical na pagpapahayag ng isang pagnanais na takasan ang banal na galit dulot ng kanilang mga aksyon. This is a common theme, apocalyptic literature ang tawag dito sa Ingles. Katulad nung binasa natin kanina sa scripture reading kay Brother Paul, sa Revelation 6, sa pahayag 6. Nakita natin dun sa Revelation 6, ang mga tao ay tumatawag sa bundok at mga bato na bumagsak sa kanila at itago ang mga ito mula sa puot ng kordero. Marahil tatanungin ninyo, bakit po tayo makulit tungkol dito? Mga kapatid, siguradong darating ang araw na ito. Darating po ang araw na ito. Kapag ang pagnanais na maitago mula sa presensya ng Diyos ay higit na nanaisin kaysa harapin ang puot ng Diyos. Nakuha po natin yan. God's wrath is so terrifying. Darating yung araw na yon na mas gugustuhin pa ng mga hindi kanya
takpan sila at bagsakan ng mga bato galing sa bundok. So terrifying is the wrath of God. Na wala na silang pag-asa, wala na silang hope, wala na lahat. Susubukan nila magtago. Di ba ganun ang mga, pag nagkakasala tayo, minsan magtatago tayo dun sa mga pinagkakasalaan natin. Di ba? Tatago tayo. Ito, ang sinasaad po dito. Siguradong darating ang araw na ito. Ang pagnanais na ito ay nagpapakita ng matinding kamalayan sa pagkakasala at pagkilala sa makatarungang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Naintindihan natin ulit yun? Kaya gusto nila magtago kasi alam nila na guilty sila. No more excuse. Hindi na darating yung araw na, "Oy Lord, kasi ganito, kasi hindi." Pag dumating yung libro ng pahayag sa all those who do not belong to the Lord Jesus will recognize that they do not belong to the Lord Jesus. Magtatago sila sa presensya ng Panginoong Hesukristo. Ang pakiusap na ito para sa mga bundok at burol ay bumagsak at matakpan ay hindi isang tawag para sa physical destruction, no. Ngunit ito po ay isang pagpapahayag ng mental at spiritual na paghihirap, kakaakibat ng pagkakasatuparan ng nalalapit na paghuhukom. Ito ay simbolikong wika na tumutukoy sa lalim ng kawalan ng pag-asa. Wala nang panahon para sa pagsisisi. At labis na pakiramdam ng pananagutan sa harap ng isa ating makapangyarihang Diyos. Muli, kapatid, kaibigan, tiyak na darating ang araw na ito. Anuman ang lahi, anuman ang katayuan mo, anuman ang relihiyon mo, kung ang taong iyon ay hindi pag-aari ng Panginoong Hesus, ang taong iyon ay dadating sa punto na ito. Walang pipiliin. Sabi nga nung kanina sa pahayag, maging yung mga hari, mga general, mula sa pinakamataas at pinakamababa. Walang takas po dito. At pag dumating ang araw na iyon ay mas gugustuhin pa nilang madaganan ng bundok. Kaya't gaya yan ang sinabi ng Panginoon, ang Panginoon ay nagpatuloy, sapagkat kung ginawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Mga kapatid, nababasa po natin ngayon ang isang napakahalagang katotohanan na sumasaklaw sa nakaraang pahayag na sinabi ng Panginoong Hesus. Mababasa po natin sa talata ang punong kahoy na sariwa at ang punong kahoy na tuyo. Pakinggan po nating mabuti ito. Nang sabihin po ito ng Panginoong Hesus, ang Panginoon ay nagpapaliwanag sa kanila ng dahilan ng nalalapit ang paghuhukom para sa Jerusalem. Pinapaliwanag ni Lord Jesus yung mangyayari sa kanila. Ang Panginoon mula sa talata ay naglalarawan ngayon sa kanila gamit ang metapora ng sariwang punong kahoy at tuyong punong kahoy. Kapag pinag-aralan nating mabuti ito, ang tanong ng Panginoong Hesus ay isang paraan o kasangkapan na dapat mag-udyok sa kanila na pag-isipan ang kalubhaan ng darating na paghuhukom. Sinasabi nga ng mga iskolar na marahil ito ay karaniwang kasabihan nung panahong iyon, nung sinabi ni Lord to. Ngayon, nang sabihin ng Panginoon ng sariwang punong kahoy, tinutukoy nito ang katotohanan na kung gagawin ng mga Romano ang masasamang bagay sa Panginoong Hesus, ang sariwa, di ba? Ang Panginoong Hesus, ang sariwa o berdeng punong kahoy, malakas, puno ng buhay. Ang sariwang punong ito ay maaari ding sumasagisag sa panahon ng ministeryo ng Panginoong Hesus. Isang panahon na banal na paghahayag. Habag, panahon ng pag-aanyaya sa pagsisisi. Ito rin ang panahon ng mga tao ay nakasaksi ng mga himala. Narinig ang mga turo ng Panginoon. At kahit na naranasan ang mismong presensya ng Diyos sa gitna nila, sa kabila ng lahat ng iyon, nung panahon na iyon, ay ginawa pa rin iyon sa Panginoong Hesukristo ng mga Romano. Ang pangungutya, ang pagpapako sa krus. Kung ginawa nila ang lahat ng iyon sa Panginoong Hesus, gaya ng sinasabi ng talata, ano pa lalo ang magagawa nila kapag ito ay tuyo? Ang pagsasalarawan mula sa sariwang punong kahoy hanggang sa tuyong puno o punong kahoy ay metapora na tumutukoy kanino? Walang iba tungkol sa mga Hudyo bilang mga tuyong puno. Kaya naman ang sabihin ito ng Panginoon, if nagawa nila yung evil acts na yon sa green, vibrant, and very much alive na tree, who is really the Lord Jesus, ano pa ang gagawin nila sa mga Hudyo na tuyo at hinug na para sa pagputol o paghatol? Mga kapatid,
Pakinggan po nating mabuti ito. Nang ibinigay ng Panginoong Hesus ang babalang ito sa kanila, ang pakiusap na ito para sa mga bundok at burol na bumagsak at masakop ay naaayon sa makasaysayang pangyayari noon. Ano nangyari ba sa Jerusalem? 37 years after the Lord Jesus died, resurrected, and went to heaven. 37 years after that, natupad ang pagkawasak sa Jerusalem noong AD 70. Minarkahan yung pagkawasak sa Jerusalem ng pagkubkob at pagpapatag ng templo. Yung temple nila na sobrang ganda, sobrang laki ni isang bato, walang naiwan sa isa't isa. Flat, wasak, napakaraming mga namatay. Ang desperasyon ng mga tao nung panahong iyon mula sa kanilang kakilakilabot na digmaan, ang mga kainat na ng paghihimagsik ay sumasailalim saan? Yung apocalyptic image na gaya na sinasabi ng Panginoong Hesus. Yung sinabi ng Panginoong Hesus, nasa katuparan. That really happened. Kaya't mga kapatid, sa buong kasaysayan, may mga sandali na ang Diyos ay lumalapit, nag-aalok ng pagkakataon para sa pagsisisi, pagbabago at magkaroon ng mas malalim na kaugnayan sa Kanya. Kaya naman ang tanong, matapos nating malaman ang babala ng Panginoon sa kanila, noon, kung iisipin natin ay angkop pa rin sa atin ngayon. Ano naman po kaya ang tugon natin sa paalala, babala at tawag ng Panginoon sa atin? For sure, this will again happen. When we do not know. Pero ang sigurado natin ay habang tinatawag tayo ng Panginoon, katulad ng sinabi natin kanina, yung mga dinadaanan natin ngayon ay ginagamit ni Lord para tawagin tayo. Ang tanong, anong response natin? Ano ang tugon natin? Pwedeng tawag ng kaligtasan. Pwedeng tawag ng pag-serve sa Kanya. Pwedeng sigurado ginagamit niya ng Panginoong Diyos. Kung sinasabi nating tinatawag tayo para sa tawag ng kaligtasan, pag-pray natin yung kaibigan. Maging sensitibo tayo. Kung meron pa rito, hindi malinaw ang kaligtasan, lapitan po ninyo kami o yung ibang mga servants po dito. Ngayon, kung tinatawag tayo to serve Him, di ba? To serve Him. Pero iwas tayo ng iwas. Tako po. We have to be sensitive. Baka mamaya, lahat ginagawa natin, di ba? Lahat. Busy tayo dito, busy tayo doon, pero yung pag-serve sa Kanya, sinasantabi natin. Anong tawag doon? Disobedience din ang tawag doon. Kaya nga't kung sinasabi natin tayo naman ay tunay na Kristiyano, sa pag-alis po natin, habang tayo ay ginagawa natin yung mga pang-araw-araw na gawain natin, kung sinasabi natin tayo tunay na Kristiyano, huwag natin kalimutan na to really pause, really pray, at magpasalamat. Don't you just praise God na hindi na tayo dadaan sa ganong katinding trahedya? O ano pa ang kailangan natin gawin, di ba? Nag-Merry Christmas na ako sa inyo kanina. Sure ako na mayroong kayong mga okasyon na pupuntahan. Whatever occasion is that. Hindi kailangan maraming pagkain, no? Pag maraming pagkain, imbitahan nyo kami, loko lang. No? Pero, sana, let's not waste that opportunity. Huwag natin sayangin yung oportunidad, yung privilege. Hindi natin alam. Mga mamaya, yung naseran mo, na-save ni Lord, gamitin ni Lord. Again, kahit hindi gamitin ni Lord ng matindi. Alam naman natin yun, nasa libro rin yun ng Lucas ba, na pag may naligtas, grabe yung selebrasyon sa langit. Kaya nga't mga kapatid, kung sinasabi nating we praise and thank God, let's pray. Talaga, Lord, sino ba ang pwede kong sharean ng magandang balita sa mga darating na araw? Sino ba? Well, it's nice pag may okasyon ka lahat. Kung gagawin mo ito, di ba? Tatayo ka, magsasalita ka, share kang gospel. Praise God. Pero huwag mo na expect na ganun palagi ang sitwasyon. Kung meron lang isa na ma-share mo ng gospel during this task, matutukan mo, ma-invite mo sa Bible study, ma-invite mo umattend dito, praise God.
Huwag mo na isipin na magkaroon ka ng mega sharing gospel. Kaya nga mga kapatid, ating pagnilay-nilayan, siguro mga 1 o 2 minuto, ang lahat ng katotohanan na natutunan po natin dito. Okay, tayo magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil kayo ay tunay tapat. Maraming salamat muli sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa banal na salita po ninyo. Aming idinarasal na ang lahat ng katotohanan na natutunan namin ay tunay na makita sa mga buhay po namin. Aming idinarasal ang talino at lakas na magkaroon po kami ng kalakasan ng pananalita na maibahagi sa ibang tao ang magandang balita ng kaligtasan. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong ginagawa sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinarasal natin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.